na tumayo sa likod ng pulpitong ito, pero sa biyaya po ng Panginoon, nakakapaglingkod po tayo, nakakapagsalita po dito. Again, Happy Mother's Day po sa bawat isa na naririto, and praise God. Salamat po sa mga nanay. And wag po kayong mag-alala mga tatay, darating din ang inyong turn. Yung Father's Day, na-appreciate po natin ang bawat isa. And salamat po sa awitin na yon, yung Be Thou an Example. Alam niyo po, yung bawat isa dito, lalo na po yung mga kabataan natin, naghahanap po ng huwaran na susundin. Ano po? At ang matindi po niyan, masama man o magandang halimbawa kapag ito ay nagka-influensya. Ito yung sinusunod na example Ano po? Kaya dapat talagang tayo ay magsuwika na maging mabuting halimbawa, mabuting ehemplo. Alam niyo po yung mundo natin, si Satan napakagaling mang-influensya. Pinasok niya na yung social media, yung Facebook. Yan, Hindi ko naman sinasabi na masama gumamit ng Facebook, ng Messenger, pwede natin gamitin yan upang maabot po yung mga ibang tao sa salita po ng Diyos. Pero kung di po tayo mag-iingat, imbis na tayo ang gumamit sa Facebook para sa social media upang ma-influensyan yung iba na mapalapit sa Diyos, pwede itong magamit ng dyablo at mapalapit tayo sa mundo. Ano po? Alam niyo po, actually, ang pagiging example ay pakikibakayan. Ano po? Yung ating pong mundo ngayon, pumunta ka sa mall, pumunta ka sa mga handaan o iba't ibang mga kaganapan, meron na pagkakataon na yung dyablo gustong ma-influensyahan tayo. Ano po? Gusto tayong mahikaya. Kaya salamat po sa mga nanay at tatay, mga magulang, na talagang hindi sila nagsasawa na gumawa ng mga bagay, make a difference, in their lives, sa buhay ng kanilang mga anak. Nagpapasalamat po ako sa aking nanay, noong 2013, siya po ay kinuha ng Panginoon sa hindi inaasahang pagkakataon, na nagbiyahe po siya ng Maynila, mula sa Angeles. Family Sunday yun, Pastor, Family Sunday noong December 1 or 2, tapos December 2 or 3, siya ay bimahe kina Lunes. Makalipas ang ilang oras ng umaga ng Lunes, ay nakatanggap po kami ng tawag mula sa kanyang cellphone, pero hindi siya yung nagsasalita, yung isang nurse o yung doktor, na sabi niya, magmadali kayo dito, yung nanay mo ay nasa kritikal ng kalagayan. Ano po? So, nagpunta po kami bandang Bulacan. Ano po? Doon po nabangga yung kanyang sinasakyang bus. Hindi ko na sasabihin yung sasakyan, pangalan ng bus, baka ayun ang sumakay doon. Pero may pula siya at may kuneho. Pero hindi ko sasabihin kung ano yung pangalan. Pero masakit. Sabi nga nung iba, parang mas tatanggapin ko na kung nagkasakit at naalagaan mo pa, inaruga mo pa, pero hindi ko po matawag na aksidente kasi sa Panginoon wala pong aksidente. Pinahintulutan niya po yun, yung kaganapan na yun. At pagdating namin doon, ilang minuto lang, wala pang minuto, ay binawian po na siya ng buhay. Pero nagpapasalamat po ako na balang araw ay kami po ay magkikita ulit. Magkikita muli. And yan po yung promise, that's the blessed hope. And salamat sa nanay ko na siya po talaga yung naging dahilan kung bakit ako po ay nakakilala sa Panginoon. Naghanap po siya ng Christian school, yung eskwelahan na talagang pinapangaral yung Biblia at yung pagpapalaki ng mga anak ay nandun, tuturuan po kayo, hindi lang sa Christian school, kundi sa church. Kumbaga, yung mga magulang, tinuturuan para maging mabuting magulang. Ano po? Katulad po ng tinuturo ng Panginoon sa kanyang salita. So, salamat po dahil doon ay ako po ay nakakilala sa Panginoon noong November 17, 1993 po yun. And si Mrs. ko naman, sabi ko nga, ang kanyang beloved mother din ay isang pastor's wife. At palagi ko pong binabanggit sa mga nakikinig, lalo na pag Family Sunday. Of course, hindi naman ako lumaki sa kanilang pamilya. Hindi ko naman sila nakasama sa kanilang taanan. Pero yung buhay niya, bakas na bakas
kitang-kita ko, although hindi ko sila nakasama, kitang-kita ko kung paano siya pinalaki na may takot at pagmamahal sa Diyos. No, alam niyo po, yun po yung dapat hangarin ng bawat nanay na naririto ngayon, na hindi lamang makapagluto ng pagkain, importante yun, no? Makapag-urong, no? O maglaban ng mga damit, no? Maglinis ng bahay, maganda po yung mga yun, pero yung pinakamahalaga ay mapalapit po natin, mapalapit niyo po ang mga anak ninyo sa Diyos. Yun po yung huwarang namin. Okay, hilingin ko po yung bautisa na tumayo. Basahin po natin yung ating text, Joshua chapter 2. Yung pamagat po ng ating outline ay, nandyan ba? Yun, a mother's living faith. Yun. Hindi lamang po ito basta pananampalataya, kung hindi buhay. Buhay na pananampalataya. Yung inyo pong faith na kung tawagin sa iba ay para itong religion, no? Catholic faith, Mormon faith, or meron pang Muslim faith. Hindi po yun ang tinutukoy kung hindi yung pananampalataya po na buhay. Dito po sa Joshua chapter 2, tatalakayin po natin ang buhay ng isang huwarang ina. Ano po? Hindi pa po sinabi dito sa Joshua 2 na meron na po siyang mga anak. Posible. Pero alam niyo po ba, itong babae nito ay isang harlot. No? Kumbaga sa salita natin ngayon ay yung GRO o yung mababa ang lipad. No? Alam niyo na po siguro yung binabanggit ko, yung ginagamit yung kanyang katawan bilang hanap buhay niya. Ano po? Pero wala po dapat siyang ikahiya dahil nakilala niya yung Panginoon, yung Diyos. At binago po yung kanyang buhay. Basahin po natin yung Joshua chapter 2 and magsalitan po tayo para meron po kayong bahagi sa pagbabasa. Joshua chapter 2 and babasahin ko yung verse 1, kayo yung verse 2, salitan po tayo hanggang makarating sa verse 22 na babasahin po natin ng sabay-sabay. Okay, nandyan na po ba kayo? Okay, handa na po kayo? Amen. Joshua chapter 2 and verse 1, and Joshua the son of Nun sent out of Shittim 2 men to spy secretly, saying, Go view the land, even Jericho. And they went and came into an harlot's house named Rahab and lodged there. And the king of Jericho sent unto Rahab, saying, Bring forth the men that are come to thee, which are entered into thine house, for they be come to search out all the country. And the woman took the 2 men, hid them, and sent us their women to the trees down. And it came to pass about the time of shutting of the gate, when it was dark, that the men went out. Whither the men went I wot not. Pursue after them quickly, for ye shall overtake them. But he had brought them off the roof of the house, and hid them with his son, and laid order unto the roof. And the men pursued after them the way to Jordan, unto the fords. And as soon as they which pursued after them were gone out, they shut the gate. And before they were laid down, she came up unto them. And she said unto them, I know that the Lord hath given you the land, and that your terror is fallen upon us, and that all the inhabitants of the land faint because of you. For we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for you, when ye came out of Egypt, and what he did unto those of the Amorites that burned against our servants. And as soon as we had heard these things, our hearts did melt, neither did there remain any more courage in any man because of you. For the Lord your God, He is God in heaven above and in earth beneath. Now therefore I pray you, sir, unto me by this, stand up to the kindness, that ye will also show kindness unto my father's house, and give me a true command. And that ye will save alive my father and my mother and my brethren and my sisters and all that they have,
and deliver our lives from death. And the man answered her, All I have yours, if ye utter not this our business, and it shall be, when the Lord hath given us the land, that we will build happy and truly live. Then she let them down by a cord through the window, for her house was upon the town wall, and she dwelt upon the wall. And she said unto them, Get into the mountain, lest the pursuer meet you, and hide yourself there 3 days, until the pursuer meet you, and afterward make you away. And the men said unto her, We will be blameless of this thine oath, which thou hast made us swear. Behold, when we come to the land, thou shalt find this kind of scarlet thread in the window which thou hast left us starlight, and thou shalt be thy father and thy mother and thy brethren and all thy father's household who among you. And it shall be that whosoever shall go out of the doors of thy house into the street, his blood shall be upon his head, and we will be guiltless. And whosoever shall be with thee in the house, his blood shall be on our head, if any hand be upon him. And if thou utterest our resistance, then we will be quit of thine oath which thou hast given. And she said, According unto your words, so be it. And she sent them away, and they departed. And she bound the scarlet line in the window. Sabay-sabay po tayo. And they went to the mountain, and abode there 3 days, until the pursuers were returned. And the pursuers sought them throughout all the way, but found them not. Salamat po. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po muli sa panahon, oras, at lugar po ng pagtitipon namin. Pinatunayan niyo po sa inyong salita na kung meron pong 2 o 3 o higit pa na magtitipon sa inyong pangalan, nandun po kayo sa aming kalagitnaan. Lord, katulad po ng sinabi ni Pastor Kenneth kanina, wala pong iba kaming hangad kung hindi ang inyong presensya sa aming pong ginagawa sa umagang ito. Dahil kung wala po ang presensya po ninyo, wala po yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Yun po yung dinidesire namin. Kaya Lord, patawarin niyo po kami sa anumang pagkukulang o pagkakasala namin. Linisin niyo ang aming mga puso't isipan, ang aming mga katawan, ang aming mga damdamin, upang Panginoon, ang pagpapala po ng iyong salita ay matanggap po namin ng lubos. Gamitin niyo po ang inyong hamak na lingkod upang maging mensahero niyo lamang po, maging daluyan po ng inyong pagpapala. At sa kanila pong pakikinig, Lord, ay matanggap nila ang inilaan niyo po na biyaya, ang nilaan po ninyong hamon at pagbabago na dinudulot ng iyong salita. Salamat po muli sa pribileyo na ito na makapagsalita po sa aking mga kapwa mananampalataya dito po sa Christ Saints Bible Baptist Mission. Pagpalain niyo po si Pastor Kenneth, si Ma'am Ren, at si Kay, at yung kanilang pong mga miyembro, mga kabataan, mga adults, mga magulang, mga nanay, mga tatay, at iba pa. Salamat po sa pagkakataon na ito. Pagpalain niyo po ang inyong salita na binasa namin at gamitin po ito bilang pagbabago at mangungusap po ito sa aming mga puso. Sa pangalan ni Jesus, ito ay aming hinihiling at dinadalangin. Amen. Salamat po. Maaari na kayong upo. Okay, nandyan pa po ba kayo? Amen. Ito po yung maganda, no, sa hindi ganong kalaking crowd. Kitang-kita mo lahat. Kasi ako po ay teacher by profession, no? Parang si Ma'am Ren, parehas po kami ng ano niya, no? At bilang teacher, alam ko yung hindi naman palagi, pero alam ko yung nakikinig at yung nagkikinig-kinigan lang. Alam ko rin yung gising at nagigising-gisingan lang. Pero sa biyaya ng Panginoon, no, at sa oras po na ito, naniniwala po ako ay mananatili po tayong gising. Kasi kung hindi, nakikita niyo po ito? Huwag niyo natin. Wala naman po akong masamang nga rin dyan. Ano po. Pero naniniwala po ako ay tatanggapin po natin yung ating pong pagpapala sa salita ng sa mga ito. Katulad po ng nabanggit ko kanina, si Pastor Kenneth ay amin pong estudyante noon sa Christian School sa Mountain View Bible Baptist Academy. At naalala ko po yung kwento
Alam niyo po si Pastor Kenneth ay isang matipid na tao. No? Nung nagbagi po kami kasi yung mga estudyante na mga nasa honor, no? Yung talagang nagsipag, hindi ko nga alam, sabi ni Pastor Kenneth, hindi siya masipag mag-aral. Pero nasama siya sa honor. No? Pero nagsisipag din naman kasi mapapagalitan siya kay sir, tsaka kay mama niya, no? Kay papa niya. At sa sobrang tipid niya nun, pag akyat namin ng Baguio para sa field trip, naiwan niya nung sa bus, no? Yung baon niya. No? Kaya, yun, nakatipid siya lalo. Nung nagkainan na yung mga estudyante, naku, wala siyang baon. Pero salamat na lang at meron kaming kasama ko siya noon no? Grupo namin sila. At meron siya, sabi ko, sa mga kaklase niya, walang baon si Kenneth, no? Yung kaklase niyo, kaya mag-share tayo. No? Pero alam niyo po, yung kinatipid naman niya siguro sa kanyang sarili o sa material na bagay, yun naman po yung wala siyang habas na pagbigay sa kanyang buhay at sa panahon niya para po sa paglilingkod sa Panginoon. And syempre, hindi pwedeng hindi pantayin ng Diyos yan, no? Sa buhay binigay niya si Ma'am Renalyn, no? And alam niyo po, nung mga estudyante namin siya, ay mga maninipis pa lamang sila. No? Kaya talagang patunay ang biyaya ng Panginoon because, shall be made fat. No? Sabi ng Bible, yung... pero biro po ay malaki po ang pagpapala din po. Alam niyo po, hindi na po namin sila nakakasama palagi sa church unless yung Lord's Supper natin and yung Missions Conference. Pero tuwing narinig po namin yung gawain dito, sa pamunguna po nila at sa inyo pong paglilingkod, nasisiyahan kami. Nagaganahan po kami, no? Alam niyo po, minsan yun yung disadvantage ng yung auditorium na maganda at malamig, no? Doon magja-jacket ka pa doon sa simbahan. At doon talagang masarap matulog, no? At si pastor, nahihirapan siyang magtingin, medyo malabo pa naman yung mata ng pastor namin, kaya yung iba hindi na namamalayan. Pero dito gising na gising tayo, ano po? At handang-handa na makinig. Pero hindi po biro 'yon. Kung ano po yung pagbibigay, kumbaga katulad ng pag-aralan natin, ito pong babae na ito, bakit siya naging huwaran? Dahil lahat, no? Binigay niya. Hindi naman niya isinugal no? Kumbaga binigay niya lahat para sa Panginoon. Basahin ko lamang po yung Proverbs 31 and verses 26 to 30. And by the way, encourage ko po lahat po ng nanay dito, kung hindi niyo pa po nabasa at na pagbulay-bulayan at napag-aralan ng husto itong Proverbs chapter 30, pag-uwi niyo po mamayang hapon o mamayang gabi, puntahan niyo po itong Proverbs chapter 30. Kasi naniniwala ako, kung hindi niyo po alam itong Proverbs 30 at hindi niyo po pinag-aralan at ipinamuhay ito, mahirap po maging huwarang ina. Dahil po dito sa Proverbs 30, dito natin makikita ang pamantayan. No? Proverbs 31 pala. 31. Dito ang pamantayan. Ito yung guideline, ito yung standard ng isang virtuous woman. No? Isang huwarang nanay. Isang huwarang babae. Ano po? Ano sabi ng Proverbs 31, verse 26? She openeth her mouth with wisdom, and in her tongue is the law of kindness. Alam niyo po, taliwas na taliwas ito sa narinig po natin sa iba o karamihan ng mga babae sa panahon na ito. Di ba? Nauso po, no? Ilang taon nakaraan, nauso yung Marites. Di ba? At si Mariotes. Sabi ko noong unang narinig ko, sino yun? Ano yun? Yun pala yung chismis. No? Hindi ko naman sabing masamang makipagkwentuhan at kung yung hangarin mo ay pag-pray natin si ganito, si ganyan, pero kung gagawin mo kunyari, alam mo, pag-pray natin si sister na ganyan, nabalitaan ko, ganito yung ginawa niyan, ganyan. Chismis po yun. Ano? Gossip po yun. No? Sabi ng Bible, kung may problema ka sa kapwa mo, babae man o lalaki, kung may malasakit ka at meron kang hangarin na tulungan siya na itama yung mali, sabihin natin mali nga yung ginagawa niya, puntahan mo siya. At siya lamang. Hindi po ba? Pero alam niyo po yung huwaran, yung halimbawa ng virtuous woman, higit pa doon. Sabi niya, in her tongue, her mouth, she openeth her mouth with wisdom. Ibig sabihin, pagka binuka niya yung bibig niya,
sisiguraduhin niya na ginagamit niya yung karunungan na galing sa Diyos upang sambitin man kung ano man ang kanyang sasabihin. And then sabi niya, she opened her mouth with kindness. Ibig sabihin, dapat yung mamutawi sa ating bibig natin, puro maganda. Hindi naman populahin mo yung yung kausap mo. Pero kahit na nagre-rebuke ka ng kapatid, no? Alam mo, mapapansin yan kung pinagsasabihin mo lang siya dahil naiinis ka lang eh. O parang pinapakita mo lang na masama siya at mas magaling ka. Alam ng mga tao yan na pag kinakausap mo. Pero alam din ng tao na kinakausap mo siya, kahit na kumprontahin mo siya, talagang kahit na minsan masakit marinig yung katotohanan, alam niya kung talagang mahal mo siya. Alam niyang may malasakit ka at dahil alam niya na sinasabi mo yun dahil mahal mo siya. Alam niyo po, ganun dapat. She looketh well to the ways of her household. Mamaya titignan po natin yan. No, ang isang tahanan, no, naalala ko, nag-adjust po ako nung nag-asawa ako. Lalong-lalo na ilang taon din akong nabuhay na mag-isa kasi 17 pa lang po ako, malis na ako ng tahanan ng bahay namin at nag-aaral po ako sa Bible School, ano po? At alam niyo naman, yung single na lalaki, magulo yung kwarto, no? Magulo yung kusina o yung tinitirahan. Kaya nung nag-asawa na ako, nag-adjust ako. Kasi kwarto, kusina, sala, although malit yung bahay namin, nandyan yung misis mo. O ayan, ligpit ko yan, sabi niya, no? O ayan, hindi dapat dyan yan, dito dapat yan. No? Hindi bago ako. Sabi ko, tama ba itong ginawa ko? Sabi ko, alam ko naman tama. Ano po? Pero alam niyo po, yung talagang mabuting nanay, mabuting huwaran na magulang, sabi niya po dito sa verse 27, she looketh well to the ways of her household. Naalala ko kinikwento ni Sister Eunice, ano po? Sino ba ditong mga kababayan natin, yung mga bata na naghuhugas ng pinggan? Ayun, pati si Kuya. Okay lang, Brad, okay lang, kasi ako din naghuhugas din ako. Hanggang ngayon, naghuhugas ako ng pinggan sa amin, na. Alam niyo po, si Sister Eunice, hindi niya pa naabot yung lababo. Kukuha ng maliit na upuan si nanay niya, tatay niya, at papatayin siya doon at mag-umpisa siyang maghugas. Ay, parang hindi niya pa abot, okay na ba yun? Parang kawawa naman yung bata, hindi po. Kasi yun po yung sabi ng Bible tinuturuan po sila habang bata pa. Kailan sila tuturuan? Kung puro kalyo na yung daliri nila sa kaka-cellphone? Hindi, di ba? Baka mamaya pag maghugas yan, pag naghugas, ganun din yung paghugas niya. Puro swipe lang ng swipe. Di ba? Di malilinis yung mga plato no? Sabi po ng Bible, dito sa verse 27, she looketh well to the ways of her household. Naalala ko po yung sabi ng nanay niya. Pag nagreklamo siya noon syempre, hindi pa naintindihan ng bata. Bakit ginagawa ko na ito, no? Tinuturuan siyang maglaba. Tinuturuan siyang mamalansya. Akala ko noon na magaling na ako magplansya kasi 3 lang yung guhit dito. 3 lang. Akala ko magaling na ako noon. Yun pala, 1 lang. No? Ako na, tutulungan kita. Pagka plansya ko ng pantalon ko, may dumaplis ng konti, nagdalawang guhit, uulitin niya. Kaya hindi na ako nagplansya ngayon. Bakit po ganun? Sabi nga nung nanay niya, pinapalaki kita para sa lalaking mapapangasawa mo pagdating ng araw. Alam niyo po nila ng Diyos ng mga babae ay mag-asawa ng lalaki. Ano po? Hindi po pwedeng si Adam and si Steve ang mag-asawa. No? Si Adam and Steve, wala po sa Bible yun. No? Hindi po nila ng Diyos yun, ang babae sa lalaki, o ang lalaki sa babae, ano po? Pero mali pa lamang siya, tinuturuan na. So gayon din po dapat, hindi lang po yung mga nanay, mga tatay. Alala ko po si tatay ko kapag meron pong ayusin sa saksakan o kaya sa wiring sa bahay. Halika dito, sama ka sa akin. No, kunin mo yun. Kunin mo yan. Hindi pa ako yung gumagawa. Pero sabi niya, tignan mo ito. Hindi niya nga sasabihin na pagmasdan mo ako, obserban mo ako. Halika dito, kunin mo yan. Kunin mo ito. At habang ginagawa niya, pinagmamasdan ko. Alam niyo po, yun yung tamang huwaran. Nung maliit pa lamang po, tinuturuan na po sila. Ano sabi po ng verse 28, 27, and eateth not the bread of idleness. Ano yung sinasabi doon? No? Yung bread of idleness, hindi tamad. No?
naniniwala naman po ako, no, lalo na po dun sa bayan po namin, dun sa hometown namin sa Gasak, no, marami pong tao doon, masisipag din, naniniwala ko, dito rin po, no, sanay po sa hirap, no, si tatay ko, lumaki po siya sa isang pamilya na yung lola ko, yung nanay niya, gumagawa ng kakanin, no? Nagtitinda po yung lola ko ng kakanin, ng mami, no? Doon sa palengke po namin doon sa bayan ng Florida. Tapos yung lolo ko po ay nagsasaka. No po? Bata pa lang sila, sabi ng tatay ko, minsan wala kaming makain at matutulog na lang kami, gutom. Tapos yung lolo ko, yung tatay niya, mag-uwi ng bulig o kaya ng hito, dalag. Huli niya doon sa bukid. At doon pa lang kami kakain. Talagang sinasanay na po sa trabaho. Hindi po masama ang mahirapan sa trabaho. Marangal po yun. Sabi ng Book of Proverbs, yung work, diligence, tinuturo po ng Biblia yan. Pero tinuturo po yan sa murang edad po ng mga kabataan. So, hindi siya tamad. Yan po yung huwaran na nanay. At tinuturuan po yung mga anak, babae man yun o lalaki, na magsipag. Yan po yung huwaran na nanay. Her husband, her children rise up and call her blessed. Kaya blessing, ano po? Ang nanay na masipag. Ang nanay na tinuturuan yung kanyang anak. Besides, sabi ng Bible, a child left to himself. Yung bata na hinayaan lang, hindi siya tinuruan, ay magdadala ng kahihiyan sa kanyang pamilya. Yan po yung sinasabi ng Bible. Pero yung blessing na nanay, blessing na tatay na magulang, sasabihin sa kanya, blessing yan. Di ba, ang sarap po napakinggan na yung mga nanay po dito ay blessing. Meron pa po tayong nanay na kahit nahirap maglakad, no? May mga nanay po na may kanya-kanya pong tungkulin, pero nakakapag-outreach pa, no? Nakakapagbigay pa ng mga invitation ng tracts. Blessing po yan. Blessing kayo. Tinatawag po kayo na blessed. Many daughters have done virtuously, but thou excellest them all. No? Favor is deceitful and beauty is vain. Alam niyo po, yan yung focus ng mundo ngayon. Di po ba? Kaya maganda daw business yung pintura ng pangmuka. Di ba? Di ba pintura yon? Kasi sabi ng pastor namin, if the old barn needs painting, paint it. Sabi niya yung parang, di ba, yung imbakan, di ba, yung sa mga magsasaka, lumuluma yun. Kailangan pinturahan. So, kung yung mukha, ganun din, pag lumuluma, pinturahan mo din. Hindi naman po masama mag-makeup. Magagalit po yung misis ko sa akin pag sinabi ko yun. Ano po, hindi po masama mag-makeup. Pero alam niyo po, ang focus natin, hindi yung panglabas na kagandahan. Ang focus po natin yung pangloob na kagandahan. Ito po yung the inner man or the inner woman of the heart. Mga kabataan, huwag niyong gagawing pang-attract, panginggan niyo ng mga kapwa niyo na kabataan para makilala kayo, mapansin kayo, yung panglabas na. No, pagyamanin niyo yung inyong character. Pagyamanin niyo yung mga character trait ng purity. Diba? Yung malinis na pamumuhay, yung sinasabi nating holy. Yan dapat. Yan ang dapat nating pagyamanin. No? So, yan po yung sinasabi ng Proverbs. So, introductory verse po natin yan. So, unang-una, ano po yung mapapansin natin? A mother's living faith. Ano po unang-unang mapapansin natin sa mother's living faith? Her living faith in God's Word caused changes in her life. Ang dali pong magsabi na nagbago na ako. Pero pag susundin mo yung buhay, ano po, ilang linggo, ilang araw, tapos babalikan niya na yung dati niyang buhay. Si tatay ko po, noong 2019, siya po ay na-ospital. Alam po ni Pastor Kenneth yun, ni Ma'am Renalyn, at alam ko, pinag-pray po nila, baka pinag-pray niyo po siya. Ang nangyari po ay, meron po siyang aneurysm, no? Yung pag lumuloko na, ganun po pala yung ugat, no? Kapag makunat na, o kaya dahil nagbabara na ibang bahagi ng ugat, kung saan malakas yung pressure, lolobo siya. Diba parang yung balon? Pag hinipan nyo pa ng hinipan niya, ninipis, di ba? Tapos pag binomba mo pa ng binomba, pwede nang pumutok. At yun po yung nangyari sa kanya. So ilang linggo, ilang araw na siyang nasa ospital, o-operahan niya. Pero nung inoperahan na, pumutok na pala. At ano po yung nangyari? Na-stroke po siya. Hindi ko po akalaing mabubuhay pa siya ng pastor. 3 weeks mahigit sa ospital. Pero mabuti yung Panginoon dahil
Hanggang ngayon, kahit ilang beses ko po siya na-share, nadala sa church, nakapakinig siya ng salita ng Diyos, hindi niya po iwanan yung kanyang religion. Magluluhod pa po rin po siya at kanyang mananalangin, hawak-hawak po yung kanyang mga beads, mga rosaryo po niya. Mabuti lamang po yung Panginoon na talagang binibigyan pa siya ng chance. Pero alam niyo po, sabi ng doktor, noong 2014, 5 years from now, kung hindi ka tumigil na magsigarilyo, maha-heart attack ka. 5 years from now, sabi niya. Alam niyo po, yung tatay ko nag-try. Sinubukan niya. Tumigil po siya 1-2 taon, pero bumalik pa, pangatlong taon, bumalik. And saktong-sakto po, 2019, na-transplant po si Mrs. ko noon. Yun din po yung taon na inatake siya sa puso. Kung ano po yung sinabi ng doktor? Alam niyo po, kahit sikapin natin baguhin yung ating sarili, hindi po natin magagawa. Pero kung may tunay po tayong pananampalataya, yun po yung sinasabi ng 2 Corinthians 5:17. Ang sino mang na kay Kristo ay bagong nilalang na. No? All things are passed away. Ang mga lumang bagay ay lumipas na at ang mga bagay ngayon ay bago na. Yan yung dulot ng pananampalataya mo kay Kristo. Sabi ng Ephesians 2:8, 9, and 10, for by grace are ye saved. Yun po yung inyong pangalan ng Bible Baptist Mission. Christ saved. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, hindi sa ating mga gawa. It is the gift of God, lest any man should boast. For we are His workmanship, verse 10, created in Christ Jesus unto good works. Sabi ko nga po, importante yung good works. Pero hindi ito hinahalo dun sa pananampalataya. Kung meron kang tunay na pananampalataya, magre-resulta ito sa tunay na pagbabago. Magre-resulta ito sa paggawa sa iyong buhay. Kaya alam niyo mga kapatid, hindi dapat na kayo pinipilit ni pastor or hindi kayo kinukumbinsi lang, it's a challenge lang. Kung sana po yan, kung talagang may pananampalataya ka, makikita ito sa iyo. Diba, doon po natin mapapansin ng hindi tunay na pananampalataya diba? May mga ngaral at mga religion na bulaan lamang. Bakit? Pagkalinggo, magbibihis ng napakaganda at hindi parang di makabasag pinggan. Walang kabisyo-bisyo, pero minsan naninigarilyo pa sa labas ng kapilya, di ba? Pero alam niyo, paglabas, wala namang pinagbago. Religyoso lamang. Pero ang tunay na pagbabago, ang tunay na pananampalataya, nagdudulot ng pagbabago unang-una sa puso. Ano pong sabi ng ating text dito sa chapter 2 ng book of Joshua? Joshua chapter 2. Ano pong sabi niya dito sa verse 9? Alam niyo po, shortcut ko na lang po yung kwento na ito. Ito pong book of Joshua. Si Joshua ang ikalawang leader ng mga Israelites kasunod ni Moises. Sino po si Moises? Si Moises po yung Prince of Egypt, di ba? Alam natin na nung pinanganak siya, dahil pinapagpapatay lahat ng mga bata na lalaki, di ba? Pinapapatay ni Paraon. Kaya nung ginawa ng nanay niya, tinago siya, pinaanod siya dun sa kanyang basket, no? Sa kanyang parang trolley na walang gulong. Para umanod siya sa tubig at makita siya ng prinsesa ng Egypt. At yun yung nangyari, naging Egyptian prince siya. Pero alam niya po, yung nagpalaki sa kanya, sino? Ayun, ang ganda pa ng palibawan, no? So, yung prinsesa ng mga Egypto, nakita niya, may nagsabi sa kanya, no? Ayun yata yung kapatid ni Pharaoh, ni Moises, no? Meron po isang batang Israelita dito, na Hebreyo, sabi niya. Ayaw po siguro na mga magulang napatay nito. O sige, sabi ng prinsesa ng Egypto, kunin natin siya. Ano po? At maghanap tayo ng mag-aalaga sa kanya. Yung mga alipin nila noon, yung mga Hudyo, mga Hebreyo. At alam niyo po kung sino yung naging tagapag-alaga ni Moises? Yung kanyang mismong nanay. Alam niyo po, doon pa lamang napakagandang aral na. Itong si Moises, tinuruan siya sa mga paraan ng mga Ehipto, di ba? Mga sumasambahin sa Diyos-Diyosan, walang takot sa Diyos. Talagang mga brutal at violent yung mga tao. Pero alam niyo po, sa biyaya ng Panginoon, ang nagpalaki sa kanya, yung kanyang tunay na nanay. At lumaki si Moises, na-realize niya, hindi pala ako Egyptian, sabi niya. Ako pala ay isang Hudyo. No, pwede mo sabihin ngayon, ako pala ay isang Kristiyano. Ano po, hindi lamang ako estudyante.
Hindi lamang ako guro, hindi lamang ako engineer, hindi lamang ako empleyado, ako isang Kristiyano. At yun po yung nangyari. At nung si Moises at mga Israelita kasama si Joshua lumabas ng Ehipto, di po ba mga alipin po sila doon? Ano pong nangyari? Sabi ng Panginoon, lumabas kayo dyan. At anong nangyari po doon? Si Moises ang nanguna hanggang pinalitan na siya ni Joshua. No? Ano po yung trabaho nila, Joshua? Ang trabaho nila ay sakupin. Hindi lamang sila pupasok ng promised land, ng lupang pangako na parang parang easy-easy lang. Kailangan nilang sakupin yung mga bansa, mga lahi na nandun na dahil judgment din ng Panginoon sa kanila. Dahil yun yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. So, sa madaling salita nung nangyari, si Joshua, ilang mga bayan na at mga hari ang kanilang nasakop. And then, dumating po sila dito sa lugar na tinatawag na Jericho. Diba? Hindi po ito si Jericho Rosales. Ano po? Ito po yung city of Jericho. Ito yung walled city. Na alam niyo po ba yung Intramuros? Diba sa Maynila, yung walled city, yung fortress? Kumbaga ito ay talagang protektado. Pero ang tindi po, ang nangyari po dito, ang ginawa ng mga Israelita, mga Hebreo, pinalibutan nila ng pinablibutan hanggang sa gumuho. No? So bago po nangyari yun, ito po yung kaganapan. Si Josue ay nagpadala ng 2 espiya. At yung 2 espiya na yun, napunta sila sa bahay ni, ano pong pangalan niya? Rahab, si Rahab. Bakit po sa bahay ni Rahab? Well, of course, nilob ng Panginoon. Pero alam niyo po dahil siya po ay isang harlot, GRO. No? Kaya yung mga GRO nakatira talaga doon sa may pader. Yung pader natin, hindi po ganito na ganyang kakitid. Yung mga pader nun, talagang 2 kotse balikan o 2 mga chariot, pwede pong dumaan, sabay. Ano po? So, doon po siya nakatira. Bakit? May parokyano siya sa loob at sa labas. No? Ganun po yung buhay niya. Pero hindi po pagkakamali na napunta sila doon sa bahay ni Rahab. At ito po yung nangyari. Ano po? And she said unto the men, kasi yung itong 2 espiya, na hinahabol na sila Hinahabol na sila ng mga kawal ng hari ng Jericho. Alam nilang nandun sila. At alam nilang isusunod yung Jericho. Kasi yung mga karatig nilang bayan, sinakop na ng mga Israelita, ng mga Hebreo, ng mga Hudyo. Alam na nilang susunod sila. So, anong ginawa ng hari? Hanapin nyo, baka may mga espiya dyan. At tunay nga, alam nila na meron nakapasok. At anong ginawa ng mga espiya? Napunta sila sa bahay ni Rahab. But of course, syempre, kung sakaling kunyari, merong 2 espiyang Chinese. No? Hindi ko naman sinasabing si Pastor Kenneth Pilipino yan. Sa puso niya yan, sa salita at sa gawa, Pilipino yan. Sa katipiran lang, may pagka-Chinese. Pero hindi, totoong Pilipino po yan, sana. Pero kunyari, merong espiya. Di ba may nababalitaan tayo ngayon, nahuli ng NBI, hindi po ba sa balita? Talagang nag-espiya, may mga gamit po sila. Yun bang mga espiya na yun, kukup-kupin nyo? Hindi, i-report nyo kasi makabayan ka di ba? Pilipino ako, pagtatanggol ko yung bayan ko. Pero itong si Rahab, iba yung ginawa niya. Bakit kaya? Alam niyo, totoong nangyari, parang pinagtaksilan niya yung sarili niyang bayan. Pero may dahilan po, anong sabi niya? And she said unto them, I know that the Lord hath given you the land, and that your terror is fallen upon us, and that all the inhabitants of the land faint because of you. For we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for you. Alam niyo po, ito yung nakakamangha. Meron na po bang internet nung panahon ni Rahab? Meron na bang Facebook? Ako, sabi nito mga kabataan, ayoko mabuhay sa panahon na yun. No? Buti na lang, di ako nabuhay sa panahon na yun, na walang Facebook, na walang Instagram. Wala pa pong Instagram nun, wala pa pong ang text messaging, kahit 2G, 3G, wala pa. Pero alam niyo po yung mahalagang aral dito, yung salita ng Diyos, naaabot niya yung kasuluk-sulukan ng mundo. Yun po yung napakaganda, yung ilaw ng salita ng Diyos. Maaabot niya, maging kayo po dito sa San Simon, naabot ng salita ng Diyos. At imagine nyo, sabi ng John chapter 3, except a man be born of water, kung hindi dahil sa salita ng Diyos, hindi natin malalaman ang paraan ng kaligtasan. Hindi natin malalaman na si Kristo ang tunay na daan, siya ang buhay, at siya yung katotohanan sa pamagitan ng Word of God. Pero alam niyo po, walang silbi ang salita ng Diyos kung hindi po ito papakinggan at pananampalatayanan. Well, ang dali naman po, naniniwala ako sa salita ng Diyos. Yung tanong, sinusunod po ba yan?
Madaling sabihin na naniniwala ako. Pero ang tunay pa naniniwala ay nagdudulot yun ng pagbabago sa kanyang puso. Anong sabi dyan sa text na yun? Sabi niya, narinig namin, hindi ka ba naman mabalot ng takot yung puso mo at hindi ka ba namang parang matutunaw ka na sa takot? Bakit? Narinig nila na yung Diyos ng mga Israelita na sumakop dun sa kapitbahay nila na bansa, kaya niyang hatiin yung dagat. Meron po ba tayo, si Muhammad, kaya niya bang hatiin yung dagat? Hindi po. Si Buddha, kaya niya bang hatiin yung dagat? Hindi po. Si Joseph Smith, si Manalo, kaya niya po bang hatiin yung dagat? Hindi po. Dahil hindi po naman sila tunay. Ang Diyos natin ay tunay. Bakit po? Nakita po natin kung paano natakot itong babaeng ito. At nagdulot po ito. Bakit tunay ang kanyang pananampalataya? Dahil hindi lang niya sinabing naniniwala siya, pero nagdulot po ito ng pagbabago sa kanyang puso. Change of heart. At tinatawag din po yung repentance. Di po ba? Pagsisisi. Kaya kaibigan ngayon, sinasabi mo na, ay, Christian naman ako. Catholic ako. Ay, born again ako. May religion ako na Christian religion din naman. Pero tanongin kita, meron bang tunay na pagbabago sa buhay mo? Kasi sabi ng Biblia, ang tunay na anak kay Kristo ay bagong nilalaki. Hindi yung pagbabago na siya yung gumago at nagsisikap. Ang pagbabago na nadudulot ni Kristo. Kaya nga, if any man be in Christ, he is a new creature. As many as received Him, to them gave He the power to become the sons of God. To them who are called. No? Yung tumawag sa kanyang pangalan. So there was a change of heart. Imagine nyo yun. Mahilig po ako mag-research. Alam ko si Pastor Kenneth din eh. Yung bandang ngayon, isa pong lugar ito doon sa Middle East, yung Red Sea. No? Hanggang ngayon, nandun po yun. Na yung kaiban ng Red Sea, mas maliit siya sa dagat. No? Pero mas malaki siya sa mga lawa, sa mga ilog. So imagine niyo po yun, malaki-laki rin po ito. At alam niyo po, yung noong 1990s or 1980s, yung mga archaeologists, nagpunta po sila doon sa ilalim ng Red Sea. At alam niyo po yung natagpuan nila doon, mga sandata ng mga Ehipto, mga gulong ng mga karyote, ng mga chariot, ng mga helmet ng mga Egyptians. Alam niyo po, isa yung patunay na totoo nga nung ilang libong nakaraan na totoong salita ng Diyos kung sinabi niya na yung mga Ehipto nilamon ng dagat. Bakit po? Imagine niyo po, nung hinahabol po sila, no? Nagsisisi si Pero na pinakawalan sila eh. Mga alipin nila. Doon sa kaliwa, doon sa kanan, bundok. Sa kaliwa, bundok. At sa harap nila, yung Red Sea, yung pulang dagat na kung tawagin. At sa likod nila, mga Ehipto. Ano mangyayari? Wala na silang lusot dapat, di po ba? Pero alam niyo po, dahil talagang napakadakila ng ating Diyos, napakabuti niya, napakamapahabagi, napakamagpagmahal, nag-perform siya ng miracle. Walang magagawa ang Amerika, ang China, o anumang bansa na teknolohiya na kayang hatiin ng dagat. Ang Diyos lamang makakagawa. At kaya nung narinig nitong babaeng to, natunaw yung kanyang puso. Alam niyo po, yun lamang, no? Hindi pa naman niya nakita yung mga sundalo ng Israel talaga, yung armies niya. Pero nung narinig yung salita ng Diyos, nabago yung kanyang puso, nabago ang kanyang pag-iisip. Yun po yung sinasabi natin kanina sa Ephesians chapter 2 and verse 8 to 10. Puntahan po natin. Kaya kaibigan ngayon, sinasabi kung meron kang relihiyon, ay, pupunta naman ako siguro sa langit. Alam nyo, isa pa po yun na panlilin lang. Kapag may nagsabi sa inyo na gawin mo to, gawin mo yan, baka sakali, pupunta ka sa langit. Kasinungalingan na po yun. Kasi sabi ng Bible, sa 1 John 5:13, ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang inyong malaman. Maaari po nating matiyak, kaibigan, sa oras na ito, napupunta tayo sa langit. Dahil yan po yung sinabi ng salita ng Diyos. Kapag merong nagsabi o merong pong pangalan narinig kayo na sinasabi, baka sakali, kapag ginawa mo ito, pag umanib ka, pag nagawa mo itong mga 7 bagay nito, mga sakramento nito, baka sakali, at kung pagdating ng araw na matay ka, ipapanalangin ka namin, baka sakaling pumunta ka sa langit. Kasinungalingan po yun. Dahil taliwas po sa salita ng Diyos. It is appointed unto man once to die. Minsang mamatay, at pagkatapos ito ay paghuhukom na. Ano po yung hukom? Paghuhukom. Hindi naman yun yung paghukuman natin dito, nalilitisin ka. Guilty ka ba o hindi? Sa Diyos,
Siya yung hukom, hindi po ba? At hindi siya yung hukom na may piring sa mata. Kasi yung hukom dito sa bansa natin, hindi naman nila alam kung ano talaga yung nangyari. Hindi po ba? Kailangan ng ebidensya. Kailangan ng saksi. Pero yung hukom ng Diyos, He is all-knowing. Alam niya lahat. Walang lingid sa Kanya. Kaya pag sinabi, hukom, judgment, ito na yung pagpataw ng sentensya. Hindi naman niya tatanungin kung gaano karaming mabuti ang ginawa mo. O ano bang iglesia, o ano bang relihiyon ang sinalian mo. Hindi po. Ang gusto niya lang malaman at alam niya na kung iyong tinanggap yung kanyang buktong na anak. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ano sabi niya? Should not perish. But whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Alam niyo po, kung meron kang tunay na pananampalataya, ito ay magdudulot ng pagbabago sa iyong buhay. Puntahan po natin yung Ephesians chapter 2 and verses 8 and 10. 9 and 10. Nandyan pa po ba kayo? Amen. Ephesians 2:8. Mamaya po, meron kayo yung mga ice cream siguro pag hindi binalik sa refyo, shake na. Hindi mo na kailangang iskupin. Igupin mo na lang. No? So, mamaya. For by grace are ye saved through faith. Ito po yung sinasabi po natin dito sa Christ Saves Bible Baptist Mission. Ang tinuturo po ng mission na ito, ng iglesia na ito, ay ang kaligtasan ay sa pamagitan ng biyaya at ng pananampalataya kay Kristo. And of course, kasama po dyan yung repentance. Dahil yan po yung bunga ng totoong pananampalataya. And that not of yourselves, hindi sa iyong sarili. Pero po ako narinig ganito Yes, maniwala ka, mananampalataya ka. Pero siguraduhin mong yung mga kasalanan mo ay pinagsisisihan mo kaagad. Kasi baka kung namatay ka at hindi ka nakapagsisi ng kasalanan mo, pupunta ka pa rin sa impyerno. Mali po yun. Kasi sabi ng Bible, whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Anong klaseng eternal life? Yung paputol-putol. Di ba? Papatid-patid. Hindi po eternal life yun. Ano po? Well, yes, bilang anak, di naman tayo, kahit anak na tayo ng Diyos, nagkakasala po tayo, hindi po ba? Pero kung bilang anak, kung nagkakasala, merong disiplina yung ating ama. Pero hindi ibig sabihin, hindi na tayo anak. Ano po? Anak pa rin po tayo. Dinidisiplina nga lang. Hindi po nawawala yung kaligtasan, kung di yung relasyon nasisira po. Ano po? Pero yung kaligtasan po natin ay nandun pa rin. Because for by grace are ye saved through faith, not of yourselves. Kung yung turo po na yun ay pinapaniwalaan ng tao na siya ay dapat mapanatili niya yung mabuti niyang gawa o palagi niyang pinagsisihan, dapat hindi siya masumpungan ng kamatayan na hindi siya nagsisisi, parang nakasalalay na sa kanyang sarili yung kanyang kaligtasan. Pero sabi po ng Bible, for by grace are ye saved through faith. No? For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, lest any man should boast. Kasi kapag gawa ng tao yan, ipagmamalaki ng tao. Di ba? Sino pa naman din mapapagmalaki kung nakarating ako ng langit dahil sa kagalingan ko, dahil sa kabutihan ko. Pride yun, di po ba? Pero sabi ng Biblia, for we are His workmanship in Christ, created in Christ Jesus unto good works. Naalala niyo po yung kwento ko kanina tungkol doon sa nagpapasa ng krus? Di po ba? Tapos, ginagaya si Kristo, no? At binanggit po natin kanina, mali po yun. No, kasi hindi na po dapat nating dagdagan pa ang ginawa ni Kristo dahil nung nandun po siya sa krus, bago niya isinuko, no? Binalik yung spirito niya sa Diyos, sa Ama, ay, ano sabi ng Bible? Sabi niya, it is finished. Pag finish na, dadagdagan mo pa po ba? Hindi na, tapos na. And besides, sabi niya dito, we are His workmanship. Ibig sabihin, ang gawa po ng kaligtasan ay kay Kristo lamang. Hindi po sa atin. Kung hindi sa atin, we are not saved by our good works. Ano po, paano tayo maliligtas? Dahil sa gawa ni Kristo. Christ's redemptive work kung tawagin. Anong nangyari? Siya po yung nagdusa doon, di po ba? Pinasan niya yung krus. Linagyan siya, nilapatan siya ng korona ng mga tinik. Linatigo siya na yung pagkabalik ng latigo, nasasama yung laman. Inalipusta siya. Napakasakit po, no? Tuwing na nababasa ko po yung book of Isaiah, talagang there is no beauty.
talagang yung itsura niya ay talagang kawawang-kawawa na halos hindi mo na matignan. Pero niya po, ginawa niya yun para po sa iyo, para sa akin. At alam niyo po yung mabigat pa, at dahil po yun sa kasalanan mo at kasalanan ko. Kaya mga kapatid, kung meron na tayong namuhay tayo sa kasalanan nung nakaraan, ngayon po ligtas na tayo, huwag na po tayong mamuhay sa kasalanan. O, kasi sabi ng Book of Hebrews, parang pinapako mo ulit si Kristo. No? Pero sabi po ng Biblia, tapos na. Remember that the work of salvation is Christ's work. We are His workmanship. Ito po yung masterpiece. Ano po ba yung sikat dito sa San Simon? Sa Florida po kasi isa sa mga sikat doon, yung mga lutuan. No? Doon po yung mga yung mga gawa sa kasi 'di ba doon po yung Basa Air Base, yung mga luma daw eroplano, yung mga baka nila ginagawang palayok noon. Hanggang ngayon gumagawa pa rin mga palayok na bakal, mga lutuan. Ano po ba yung sikat dito sa San Simon? Pabrika. Yung nigawa po ng mga tao, may kakanin ba, may pagkain ba, sisig ba, o luto, ulam. Ano po ba yung sikat dito? Ayun, sisig siguro. No? Pag sinabing gawang sisig, anong pangalan ni Ma'am? Laika. Oh, sisig ni Ma'am Laika. Aling Laika sisig. No? Tapos ito yung sikat-sikat. No? Kumbaga ito yung workmanship niya. No? Doon sa Angeles, sisig din, si Aling Lusing. No? Yung sisig doon actually, sisling. Pero alam niyo po, may isang bayan dito, di ko lang alam sa San Simon, sa Luis, yung sisig nila parang puso ng saging. No? Yun po daw yung sisigan, yung linagyan ng suka, aslan, no? Ganun daw, pero doon na lang ako sa sisig ngayon. Yung may taba-taba. No? Pero pag sinabi pong workmanship, that is a work of art, yung linilok mo. No? Kung ginawa mo yun, talagang tuwang-tuwa ka, at ikaw ay nakagawa na dahil abilidad mo yun. Alam niyo po, wala po tayong abilidad na iligtas po yung ating sarili. No? While we were yet sinners, no? Christ died for the ungodly. We were dead, patay tayo sa ating mga kasalanan. Wala tayong kakayan na iligtas ang ating sarili. Kaya anong ginawa ng Panginoon? He created us in Christ Jesus. At doon na po papasok yung mabuting gawa. Actually, hindi papasok. Yun na yung magiging resulta. Ang isang Kristiyano, ang isang mananampalataya na tunay na nampalataya sa Kanya, magidudulot ito ng gawa. Kaya katulad po nitong si Rahab, di ba? Natakot siya. Bakit? Narinig niya yung salita ng Diyos. Pero hindi na lang siya nanatiling takot. Anong ginawa niya? Umaksyon siya. Umaksyon siya dahil tunay po yung kanyang pananampalataya. Umaksyon siya. Ano pong makikita natin dyan? There was a change of heart and mind, and then there was change of behavior. Meron pong pagbabago sa kilos niya. Ano ginawa niya? Dahil alam niya na yung mga Israelita ang mananalo, doon siya umanib sa mananalo. Alam niya po kasi na lulusubin ng mga Hebreo, ng mga Israelita, yung bansa ng Jericho at matatalo ang Jericho. Dahil yun po yung propesiya, yun po yung sinabi ng Diyos. So ano pong pangalawang matutungay natin? Her living faith sought the welfare of others. No? Ito po yung maganda pong aral din sa atin. No? So sabi niya dito sa verse 12, Now therefore I pray you, kausap niya yung dalawang espiya, swear unto me, by the Lord, since I have showed you kindness, that ye will, verse 12 of Joshua chapter 2, that ye will also show kindness unto my father's house, and give me a true token, and that ye will save alive my father, and my mother, and my brethren, and my sisters, and all that they have, and deliver our lives from them. Sino po ba dito may mga kamag-anak pa, mahal sa buhay, o kaibigan, na hindi pa po mananampalataya? Taas niyo po yun yung kamay. Yung hindi pa po Kristiyano. Siguro lahat po sa atin, meron po tayong kamag-anak. Ano po? Alam niyo po, kung tayo, lalo na po, sige, paarin niyo na po yung baba yung kamay, mga kamay niyo. Kung kayo po, lalo na po mga nanay, meron pa kayong mga anak na hindi mananampalataya, dapat pinagpre-pray niyo po yan. Pinagpre-pray na pag dumating sa age of accountability, no, sila po ay tumanggap sa Panginoon. At alam niyo po, hindi lang pinagpre-pray yan. Binabasahan ng Bible. Tinuturuan magbasa ng Bible because sabi ng Bible, habang tinuturuan sila magbuklat ng Bible, magbasa, magpray, you will deliver that soul from hell. Sabi ng Biblia, hindi naman yung ikakaligtas nila. Pero, tinuturuan niyo sila sa murong edad, ay
At lumalaki sila, hanggat maunawaan nila, meron palang tagapagligtas. Maunawaan nila na sinner pala ako. Naalala ko yung ginagawa ni Pastor Ken at saka ni Ma'am Renalyn kay Kay, di ba? Ang pagpunta kasi siya sa Mountain View, talagang mahal na mahal yan ng mga members. No? Kahit hindi Pasko, parang Pasko, no? Aabutan niya kasi cute eh. O syempre, maganda yung combination ni Pastor Kenneth. Kaya dapat kumayo sila at magpakarami pa. Ano po? No? Kaya lang, hindi na kayo magkakasya dito. Dapat maghanap tayo muna ng mas malaking lugar. No? Pero marami yan. No? Dahil nagiging blessing sila at nag-share sila. No? So ano po yung nangyari dito? Her living faith sought the welfare of others. Kung ikaw po ay may anak, ito po yung sinasabi ko. Sabi ni Pastor Kenneth minsan, nung nakita niyang inabutan ng isang member si KK ng konting pera, sabi niya, alam mo anak, yan yung kasagutan sa panalangin mo. Di ba, Pastor Kenneth? Alam niyo, simpleng bagay lang po yun, pero yun po yung paraan na tinuturuan yung mga bata na mapalapit sa Diyos. Na yung pera pala, hindi galing kay Santa Claus. Di ba? Hindi lang galing yan kay Ninong at kay Ninang. Kung hindi provision ng Diyos yan, kasagutan sa panalangin. At kung natutunan yung manalangin, makikilala niya yung Ama na panalalanginan niya. At kayong mga tatay, alam niyo po, alam ko hindi Father's Day, pero i-advance na natin. No? Alam niyo po, yung mga tatay dito, kasi di ba meron po tayong Heavenly Father. Wala po tayong tatawaging Father na religiously. No? Pero kayo po dapat ng mga tatay, kayo yung parang pinaka-reflection ng Ama na nasa langit. Ano ibig sabihin nito? Na ibig sabihin, pag nakikita kayo, naririnig, naobserbahan ng mga anak nyo, nakikita niya yung kalooban ng Diyos na tutupad sa inyong buhay. Yun po yung bata pa lamang sila. Natuturuan ko. No? Kasi bakit? Inisaalang-alang niyo po yung kanilang kapakanan. No? Alam niyo po, siguro kung siya lang, okay na di ba? Kung sa atin, basta ako, okay na, save na ako Pero alam niyo po, ito pong si Rhea, hindi sapat sa kanya yun. Gusto ko, yung aking nanay, yung aking tatay, yung aking mga anak, mga kapatid, mga pinsan, mga mahal sa buhay, pati yung aking mga kapitbahay, yung mga kaibigan ko at kung sino mang stranger, gusto ko rin silang maligtas. Kasi bakit? Ano pong mangyayari dito? Sabi niya, dito sa verse 18, Behold, sabi ng dalawang espiya, when we come into the land, thou shalt bind this line of scarlet thread. Alam niyo po yung scarlet, ito po yung parang kulay red, no? Nalubid. Alam niyo po yung ginamit dun sa scarlet line na yun? Di ba mataas po yung pader? Doon po sila pinatakas ni Rahab. Kasi syempre, kung tumalon sila, hindi na sila nakaabot kay Joshua, no? Mamamatay sila. So, ginamit yung scarlet thread. Alam niyo po yung scarlet thread na yon, yung tali na yon, sinisimbolo po yun yung dugo ni Kristo. No? For without the shedding of blood, sabi ng Biblia, kung hindi dumanak ang dugo ni Kristo, walang kapatawaran ng kasalanan. No? Kaya nga nung si Kristo ay namatay, di ba? Ano ginawa po ng kawal na Romano? Tinusok siya ng spear. Di ba? Ng sibat. At lumabas yung tubig at dugo, sabi ng Biblia. Alam niyo po, yung scarlet line na yun, sabi niya, ng mga spiya, itong tali na ito na pula, kung saan pinababa mo kami, pinatakos mo kami, ito rin yung ilasabit mo sa bahay mo, dito sa pader, pag dumating yung araw, nalulusubin namin ang Jericho. At sabi niya, no? And thou shalt bring thy father, and thy mother, and thy brethren, and all thy father's household home unto thee. Ano sabi ng mga kawal, ng mga espiya? Kung ay papapasukin mo sila, sino mang papapasukin mo sa bahay nila, hindi sila papatay ng mga kawal ng mga Israelita. Alam niyo po, larawan yun ng kaligtasan. Ano po? Larawan yung, parang yung kay Moses, ay kay Noah, hindi ba? Ang sino mang pumasok doon sa arka, ay hindi mamamatay. Pero ilan lamang yung naligtas. Maliban sa napakaraming hayop, ilang tao lamang naligtas? 8. Si Noah, asawa niya, 3 niyang mga anak at 3 nilang mga asawa. Bakit po? Kasi nung panahon na yun, wala pa namang ulan. Diba? Hindi katulad na ngayon. Noon yung June na kung tawagin, yung hamog. Kaya kung may ubo ako noon, sabi ng tatay ko mag-squeeze ka ng kalamansi at ilagay mo dun sa
sa bubong, sabi niya, para mahamugan, para gumaling yung, pag ininom mo, gagaling yung, di ba, narinig natin yan sa mga matatanda? No? Para gumaling yung iyong ubo. Ganon yung tubig, yun lamang yung tubig na bumabasa sa ground doon. Walang ulan. Pero niyo po, nag-preach si Noe, di ba, for 120 years. Nangaral siya. Kung ako kaya nag-preach ng 120 years, ano itsura ko? No, si Pastor Kenneth, pag nag-preach 120 years. At ito pang masakla, wala pang nag-responde. Ay, yung mga 8 kasama niya, yung dati niya ng mga kasamang mananampalataya. Pero nag-preach siya. Ayaw kasi naling maniwala saan? Sa salita ng Diyos. Ang Diyos na nagsasabi, nauulan. Pero hindi nila paniniwalaan. Ito, ang Diyos na nagsabi, naniniwala ko, hindi lang si Rahab ang nakapakinig na parating ng mga Israelita. At sasakupin at tatalunin sila. Marami pa ang nakapakinig. Kaya nga takot na takot yung hari ng Jericho. Pero ano pong nangyari? Yung mga hindi pumasok sa bahay ni Rahab, naligtas po ba sila? Yung hindi pumasok, hindi sila naligtas. Bakit? Hindi sila naniwala. Parang yung sa mga sa arka, bakit hindi sila pumasok? Kasi hindi sila naniniwala na uulan. Hindi po ba yun yung faith? Yun yung pananampalataya? Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Kaya nga po tayo sumasamba sa Diyos, wala tayong mga imahe dahil tumatawag tayo at nagsusumamo sa tayo sa Diyos pamagitan ng pananampalataya. Kung may imahe yan, hindi na po pananampalataya, hindi po ba? Yung pananampalataya, hindi mo nakikita, pero pinaniniwalaan mo nandyan yan. Si Rahab, narinig niya yung salita ng Diyos, hindi niya pa nakita yung mga kawal ng mga Israelita. Pero dahil alam niya na salita ng Diyos yun, pinaniwalaan niya. At anong nangyari? Nagdulot ito ng kilos. Hindi po ba, yung naniniwala ko marami siyang mga kamag-anak na naligtas. Bakit? Yung mga naniwala, pumasok. Pero yung mga hindi naniwala, hindi matatalo ng mga Israelita. Yung ano natin, yung hari natin, ay, sabi-sabi lang yan, kwento-kwento lang yan. Lahat ng mga nagsabi nun at hindi naniwala, naiwan sa labas. Nung dumating yung mga Israelita, pinagpapatay po sila. Alam niyo po, sa panahon na ito, si Rahab, wala pang sinabi yung Joshua chapter 2 na meron na siyang anak. Posible. Wala rin sinabi siyang asawa pa dito. Pero alam niyo po, kung babasahin natin yung Matthew chapter 1, verse 16, tingnan po natin doon. Matthew chapter 1, makikita po natin yung si Rahab pala ay naging ninuno. Alam niyo po kung sino? Matthew chapter 1. Sino po yung pinaka-apu-apuhan niya? Verse 16. Basahin ko sa verse... Saan ba si Rahab dito? Verse 5. Matthew 1:5. Ayun o. And Salmon begat Booz of Rachab. And Booz begat Obed. And Obed begat Jesse. Si Jesse po yung ama ni David. At kaninong apo sa tuhod? Si Jesse. Kanino? Kay Rahab. Alam nyo, talagang dakila po ang biyaya ng Diyos. Isang harlot, isang babaeng mababang lipad, makasalanan. Pero sa biyaya ng Diyos, pinatawad siya at niligtas. At ginawa pa siyang ninuno ng ating mahal na Panginoon sa Kristo. Ganyan po yung pagbabago na pwedeng idulot ni Kristo sa ating buhay. Na kung sinasabi talagang may pananampalataya ka, hindi mo lamang gustong maligtas yung sarili mo, kung hindi gusto mo rin maligtas yung iba. Karamihan po sa church dito, naniwala ako, naligtas kayo. Siguro iba kamag-anak nyo. Yung nag-aakay sa inyo dito kamag-anak nyo. Pero yung iba nag-aakay sa inyo, strangers. Hindi nyo kaano-ano. Pero dahil sa pag-ibig ni Kristo, dahil sa salita ng Diyos, naabot po kayo nito. At kayo po ay nakapakinig at nanampalataya sa ating Panginoong sa Kristo. Her living faith sought the welfare of others. And then lastly, her obedience to God's word led her to reap the fruits of her labor. Ano makikita po natin dyan? Sa Joshua 6:20. So yung sinasabi po ng mga espiya ay nagkatotoo na nga po. Sige, advance natin. Nandyan ba? Number 3,
her obedience to God's Word, yung kang pagsunod niya sa salita ng Diyos, ay nagdulot ng pag-aani ng bunga ng kanyang pagpapagaan. Alam niyo po, namigay kayo ng 700 invitations, Pastor. No? Praise God, ilan po yung nag-attend? 2, 3? Pero alam niyo po, yung bunga, hindi lang natin makikita sa ngayon. Diba yung sinekwento ko nga po, meron kaming halaman ng kalamansi. Siguro ano na rin yun 10 years old na. No? O mahigit pa. Halos nung lumipat kami sa bahay namin. Pero bihira lang siyang magbunga. Pero alam niyo po kung nung na-realize ko, kailangan niya pala ng hindi lamang yung tubig, nilagyan ko pa ng pataba pero hindi naman siya nagbunga. Pero nung tinabasan ko yung saresa namin, kasi nasa ilalim siya ng saresa, nung tinabasan ko yung saresa namin, naarawan siya. At doon, ngayon, ang dami niyang bulaklak. Diba? Pag bulaklak na, magiging bunga po yun. Alam niyo po, nag-invite kayo, si Pastor Kenneth, nagtatanim, sige, share lang ng share. Hindi man natin nakikita yung resulta ngayon, pero sabi ng Panginoon, ano sabi niya? They that sow in tears. Pinag-pray nyo, iniyakan nyo sa Panginoon, nagdilig kayo, nagbigay kayo ng tracts. Nag-invite kayo, nagbigay ko ng invitation. Meron po akong binigyan ng tracts doon sa gasolinahan malapit sa amin. At nung binibigyan ko siya ulit, hindi ko alam na ilang beses ko na pa siya na nabigyan. Sabi niya, nabigyan niyo na po ako. Sa katunayan, nag-attend na po ako ng church niyo 2 beses. Pero hindi ko siya nasalubong kasi hindi ko naman alam na pumunta pala siya na dahil doon sa binigay kong tract. Pero naniniwala po ako, nabasa ko yun. Hindi ko alam, baka na-save po siya. Hindi ko po man nakita yung resulta. Pero ang sigurado, sabi ng Bible, they that reap, sila yung nagtanim, ay siguradong mag-aani. 5 years from now, naniniwala ko, hindi na kayo kasya dito. Kaya bawasan mo na yung members, Pastor. Ay, hindi pala ganun. Hindi ganun. Palakihin ang simbahan. Wala pong imposible sa Panginoon. Hindi Mountain View ang kasagutan, ha? Hindi po. Hindi po yun. Pwedeng gamitin ng Panginoon. Pero gagamitin po mismo kayo. Alam niyo po, yung kwento ko naman po mabilis, yung mga membro po, kasaksi po sila Pastor Ken dyan. Bago pa po kami nagkaroon ng mga negosyante, marami na po kasing negosyante ngayon, mga ilang pamilya. Yun po, talagang maano rin sila magbigay. Pero bago pa man dumating yung mga negosyante, yung bawat miyembro noon ay simpleng mamamayan lang. Simpleng empleyado lang. Pero alam niyo po, ginamit ng Panginoon yung mga simpleng tao na yun, no? Kabilang na po kami. Di ba, ang lalaki po ng mga pader, yung mga pillar dun sa church. Kasama, ay bata pa si Pastor Gant nun. Kasama kami nun, hinuhukay namin yun. Hinuhukay namin para maging pundasyon ng church. Ngayon, napakalaki na. Hindi po dahil sa gawa namin, gawa po ng Panginoon yun. And balang araw, yung mga tinanim po ninyo, yung mga offering po ninyo, no? Hindi po kinokovet ng man of God yan. Ginagamit po yan sa gawain. Kung gusto magpayaman ni Pastor Kenneth, magbibusiness na yan. Sigurado papatok yan. Sigurado ako papatok yan. Dahil ano yan may Chinese blood si Pastor Kenneth. Katulad nung kaibigan namin na negosyante, di ba? Yung kilala nyo, nasawi sa pag-ibig. Huwag nila sabihin na sinabi ko pero mahal namin yan. Mahal namin. Inaano ko, Pastor, pinagpe-pray ko yun. Dinidisciple po namin. Lord willing, maging missionary yun sa China. Naka-live. O sige. Kung napapanood mo to, Brother Alex, mali ito kasi dapat nasa simbahan ka, hindi sa Facebook. Naka-live pa lang. O sige, total lang naman. Pero mahal natin yung kaibigan na yun, yung kapatid na yun. Pero mga kapatid, yung pagsunod natin kay Kristo, no? Natutuwa ako, nagbibigay kayong offering, faith promise. Mamaya po magta-testimony si Mrs. po. Nag-umpisa po akong mag-faith promise, siguro 1993, Pastor. Malit pa lamang nung, ngayon pa lang ngayon, pa rin, hindi naman ganun kalaki. Pero sa biyaya ng Panginoon, hindi po natigil yun. Hindi po lumiit. Hindi naman sobrang laki sa ngayon, pero nagdagdagan throughout the years. Alam niyo po, kahit nung panahon na nagagamot si Mrs., sabihin ko po sa inyo, nung nag-umpisa siyang magamot nun dahil sa kidney disease niya, yung bayad, yung gastos namin sa gamot, pwede na kaming magulugan ng kotse. Parang SUV pa nga kaya na. No, ganun po. Yung sweldo ko lamang, no? Hindi naman ganun kalaki yan. Maliit pa nga talaga. Pero hindi po kami tumigil. Sa biyaya ng Diyos, hindi ko po sa amin kakayan. Hindi po kami tumigil sa faith promise giving.
Bakit? Yung faith promise po, ginagamit yan sa pagpapadala ng mga missionaries. Foreign man o local missionaries katulad ng pastor nyo. Yung faith promise na galing sa Mountain View sa ibang mga churches na sumusuporta kay Pastor Kenneth, faith promise giving yan. At ito ngayon ang bunga. Ano po? Yung pera na yan, hindi naman natin madadala sa langit yan. Diba? Papel lang ngayon, ginawa ng plastic, lalo na walang halaga. Eh, bigay nyo na sa akin yung mga plastic, walang halaga yan. Bigay nyo na. Biro lang. No? Pero mga kapatid, sabi ng Biblia, kayo po ay magbubunga. Sabi ng Joshua chapter 6, dito po tayo magsara. Joshua chapter 6 and verse 20. So the people shouted when the priest blew with the trumpets. And it came to pass when the people heard the sound of the trumpet, and the people shouted with a great shout. Ano sa palagay niyong kinabagsak ng mga bakod ng Jericho? Gumamit ba sila ng mga makina? Di ba nung unang panahon, gumagamit sila ng makina? Di po ba? May malalaking bato? Gumamit ba sila ng matitinding mga armas? Alam niyo sabi ng Panginoon sa kanya? Sa kanila, libutin niyo yung Jericho. Hindi ko alam ilang beses, 7 beses ba o ano? Tapos, hipan nyo. Kumbaga, patunugin nyo yung trumpeta. Para silang mga baliw siguro, no? Tinitignan sila ng mga taga-Jericho. Ay, sabi ko na, wala talagang kwenta itong mga kalaban ito. Walang mapapala ito. Mga baliw pala ito, sabi nila. Pero alam niyo, nung dumating yung takdang panahon, when the people shouted, at narinig nila yung mga trumpeta, the wall of Jericho fell down flat. Imagine nyo, napakataas yun. Sabi po ng mga archaeologists ngayon, natagpuan nila somewhere in the Middle East, itong remains ng wall of Jericho. Talagang merong dalawang scientist, archaeologists, yung isa Kristiyano, yung isa atheist. Pero maging yung atheist, nagpapatunay na talagang ito yung Jericho na sinasabi sa Bible. Na talagang gumuho. At probably, sabi na dahil sa earthquake. Sino ang nagpadala nun? Ang Diyos. So the walls of Jericho fell down flat, so that the people went up into the city, every man straight before him, and they took the city. Nasakop po nila. And they utterly destroyed. Pinatay nila. Lahat ng mga tao. Bakit? No? Both men and woman, young and old. Pati yung mga kanilang mga hayop. Bakit po? Judgment ng Panginoon yun. Judgment ng Panginoon. But Joshua had said unto the 2 men, no, yung dalawang taon, espiya na pinatakas ni Rahab, no? Go into the harlot's house. Special, no? Special treatment talaga, no? Talagang alam niyo mga kapatid, special tayong lahat sa Panginoon. Dahil nung tayo ay tumugon dun sa nanampalataya, dahil sa salita ng Diyos, no? Niligtas tayo katulad ni Rahab. Go into the harlot's house, verse 22, and bring out thence the woman and all that she had. Ibig sabihin, may hayop siya, no? Pinasok doon. Kasi lahat, pati hayop, ari-ariyan, pang nasa labas ng bahay, papatayin, sisirain. Pero sabi niya, ito patunay na meron siyang mga kasama. All that she had, malamang, mga hayop yun at mga tao, baka mahal niya sa buhay. Tatay niya, nanay niya, mga kapatid niya, mga anak, ayaw niyo bang makasama sa langit? Ang inyong mga kaibigan, mga kamag-anak niyo, mahal niyo sa buhay? Gusto niyo bang hanggang dito lang sa lupa yung pagsasama ninyo? Napakasaklap na pupunta ka sa langit at yung mahal mo sa buhay, asawa mo, o anak mo, o magulang mo, o kaibigan mong matalik ay pupunta sa impyerno dahil hindi mo binahagyan ang salita ng Diyos. And ano sabi ng Bible? Her brethren, ayun no? Ito. Bring out thence the woman and all that she had as he sware unto her. And the young men that were spies went in and brought out Rahab. Sino yung kasama niya? Her mother, wow, no? Her father, her mother, her brethren, all that she had. And they brought out all her kindred, pati mga kamag-anak. Salamat sa Panginoon. Hindi naman dahil naligtas lahat dahil siya lamang ang tumanggap. Hindi. Kung hindi, binahagi rin niya yung salita ng Diyos. Yung narinig niya, yun din ang binahagi niya. And left them without the camp of Israel. And they burnt the city with fire, verse 24, and all that was therein, only the silver and the gold and the vessels of brass and of iron, they put into the treasury of the house of the Lord. Alam niyo mga kapatid,
kung tayo ay susunod sa Panginoon, makikita po natin ang resulta. They that sow in tears shall reap in joy. Kung tayo po ay magtatanim ng salita ng Diyos, alam niyo po, yun din po yung ginagawa namin sa Mountain View ngayon, no? Yung ginagawa po ng inyong pastor at kayo pong mga kalalakihan, kababaihan. Pupunta kami sa jail, no? Ano una lang, takot kami, baka hindi na kami lumabas. Nung unang puntahan pa naman namin, binuksan nila yung yung rehas para makapag-share kami ng salita ng Diyos. Pero yun po yung napakasarap na share kasi walang pupuntang iba. No? Dahil nakakulong sila. No? Tapos may mga pulis din. Meron sa barangay, nakapag-share din kami. Bihira lang yung nagsasabi na nasave ako, pero naniniwala po kami na kung kami ay may tinanim, mag-aani po kami. So kayo din po, tumulong po kayo sa pagtanim. Huwag lang sa pag-ani. Di ba excited tayo na may inaani, di ba? Ako, siguro sa susunod na balik ko dito, magdadala ako ng kalamansi. No? Kung maraming bunga. No? Gusto natin yung ani, di ba? Ang sarap, ang saya. Pagka panahon ng mangga, mag-aani. Meron kang mangga sa ang sarap mag-aani. Pero wala kang ani kung wala kang tinanim. Kaya magtanim po tayo kahit hindi siya biro. Diba? Magtanim ay hindi biro, diba? Sabi ng awit. Pero seryoso po, magtanim po tayo dahil pangako ng Panginoon. Darating yung araw, katulad po ni Rahab, siya po ay umani. Panginoon, salamat po sa mga kapatiran po na ito. Alam ko po, hindi po madali na mag-pay attention, lalo na po talagang hamon po yung aming panahon. Pero salamat po kung gaano kainit po yung panahon, gano'n din po yung init ng kanilang pong pakikinig ng salita. Lord, dalangin ko na meron pong mga mananampalataya dito na hindi pa po sumusunod sa tubig ng bautismo. Lord, nawa ay pakinggan nila ang iyong salita na inyong pinag-uutos na sila po ay mabaptize, Panginoon. At kung meron pa po ditong tao na meron siyang relihiyon, lalo na po sa mga bisita namin, at hindi pa po siya nanampalataya sa inyo at nagsisi sa kanyang kasalanan, Panginoon, mangusap po kayo sa puso nitong taong ito. Dahil sabi niyo, now is the accepted time, now is the day of salvation. Ngayon po yung araw ng kaligtasan. Dahil hindi po namin alam kung ano mangyayari sa aming bukas. Lord, mangusap kayo sa puso rin ng mga kapatiran namin na may mga kamag-anak silang hindi pa po nakikilala sa inyo. Lord, nawa ay i-claim nila katulad ni Rahab ay gusto nilang maligtas ang kanilang nanay, tatay, kapatid, pinsan, mga lolo't lola, tito, auntie, mga pamangkin, mga kamag-anak, mga strangers, mga kapitbahay. Lord, nawa ay hangarin namin. At kung meron pong sa buhay namin, Lord, na hindi pa po nakikita si Kristo at hindi pa po nakikita yung pagbabago, Lord, nawa yung tunay naming pananampalataya, magdulot po ito ng pagbabago sa amin pong buhay. Salamat po at bless niyo po yung invitation namin na papangunahin ni Pastor Kenneth Garcia. Nawa i-bless niyo po yung invitation. Kayo po ang siyang mangusap sa mga puso at magligtas ng mga kaluluwa at magbago ng mga buhay. Salamat po. Sige po, tayo po tayong lahat. Habang pinapatugtog ng ating invitation song, kumusta po ba tayo? Bilang mga nanay, pinapanalangin mo ba yung mga anak, kanyang mga kamag-anak, na sila rin makakilala sa Panginoon? Sige po, habang nakapikit ang mata, nakayo po yung ulo. Kung meron po ba dito na masasabi mo, Pastor, ako hindi pa ako sigurado balang araw, langit. Pwede mo ba itaas yung kamay mo? Sige, nakapikit naman po lahat. Sabi mo, Pastor, ako hindi pa ako sigurado balang araw, langit. Gusto ko makasigurado. Pwede mo ba maitaas yung kamay mo? Kasi gusto po namin na makasigurado po kayo balang araw, langit. Ngayon po, ito pong church po na ito, ini-invite namin kayo, opo dahil Mother's Day. Pero meron po talaga kaming bala. Hindi po yung para magpalit po kayo ng religion, kung hindi yung para bawat isa dito, sigurado ka, pag dumating tayo sa hangganan natin, langit yung pupuntahan mo. Ngayon kung hindi ka ba sigurado, ang sabi ng Biblia, si Kristo ay namatay sa krus para pagbayaran yung kasalanan natin.
Ngayon, namatay siya para sa lahat. Ibig sabihin ba, lahat pupunta na ng langit? Hindi ba? Kung sino daw yung inamin niya na meron siyang kasalanan, pinagsisihan niya yung kasalanan niya, at humingi siya ng tulong kay Kristo na dalhin siya sa langit balang araw, ito yung pupunta sa langit. Ngayon, kung hindi ka pa sigurado, yung mga bisita po natin, no po, at yung bawat isa dito, kung sino pa hindi pa sigurado balang araw langit, ang sabi po ng Biblia, aminin mo lang na meron kang kasalanan. So, inaamin mo ba? At tapos, sabi ng Biblia, pagsisihan ang mga kasalanan. At yung uli, sabihin mo kay Kristo, Lord, dalhin niyo ako sa langit balang araw. Kung hindi ka pa sigurado balang araw langit, magsasabi ako ng panalangin. At kung hindi ka pa sigurado, pwede ba na sumabay ka sa panalangin nito, na nagtitiwala ka sa Panginoon, na sabihin mo, Lord, dalhin mo ako sa langit balang araw. Habang nananalangin ka, sumunod ka sa panalangin nito, na mayroong pananampalataya sa Panginoon. Sige po, manalangin po tayo. Pag sinabi ko Panginoon, ulitin mo, sabi mo Panginoon, pero dapat taos puso. Kasi pag wala sa puso, at gumaya ka lang, wala sa puso, nagsalita ka lang. Pero kung nasa puso yan, nanalangin ka. Sige po, manalangin po tayo. Panginoon, inaamin ko po na ako ay may kasalanan sa inyo. Panginoon, patawad po sa lahat ng mga nagawang kasalanan ko sa inyo. Linisin niyo po ako sa lahat ng ito. At Lord Jesus, dalhin niyo po ako sa langit balang araw. Tinatanggap kita bilang sarili kong Diyos at tagapagligtas. Kayo na pong bahala sa aking buhay. Lahat yung dinadalain ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ginawa niyo po yan at kung may katanungan po kayo, no, welcome po kayo na magtanong po sa amin. Ang gusto lang namin po, yung bawat isa dito, ay sigurado na balang araw namin. Salamat po sa inyo lahat, no, sa pakikinig nyo. Sige, pwede na tayo makupo. Pag-pray lang po pala natin yung ating offering. Sige, kahit nakupo na lang po kayo. Mahilingin ko si nasa ba yun? Wala si Kuya Paul na. Kuya Paul, pwede po bang na paki-pray tayo sa ating pong offering? Magpray po tayo. Yes, Lord, very thankful po ako, Lord. Na-invite po namin sila mga katsapin kasama niya. Yes, Lord, salamat po. Answer prayer po. Ito po yung ating malaking pasalamat po sa inyo, Lord. Yes, Lord po, nag-pray ko po ang aming offering sa Lord. Ito po yung aming nag-invest po sa amin at tsaka po yung nagbigay, Lord, at makatulong po sa aming mga gawain. Ito po yung iniling ko sa pangalan ni Jesus. Amen. So kanina po yun yung ating faith promise and yung tithes. Ngayon naman po ito naman po yung ating general offering kung saan po ng extra na binibigyan natin sa Panginoon. Ngayon po kung bisita po kayo, ulitin ko, wala po kaming balak na hingang kayo ng pera. No po. Pero yung bawat isa lang po dito na nag-attend, yung member po namin, ay na-encourage po namin na magbigay para sa Panginoon. Ulitin ko, kung bisita po kayo, hindi po namin kayo nihilingan ng pera po. Okay? At di kayo required na magbigay. Ako, pero yung bawat isa dito, in-encourage po namin magbigay para sa Panginoon. Okay. Brother Ciel, wala na yata ang tubig dyan. Palagyan na lang ng tubig. Okay. Sige po, habang